Ling Jing. May sakit ka ba? Talagang pinalitan mo pa yung mga review materials ko ng isang handbook sa pangangalaga ng baboy. Mukhang bagay na bagay sa'yo. Madali. Simple at epektibo ang pagtatanim. Madaling maintindihan. Ikaw. Mabilis mong ibalik sa akin. Susunod na linggo na ang exam. Grabe, nanakawan ko ng halik ang aking pinakamalupit na kalaban. Nakakakilabot. Tabi, tabi. Ruantang. Mama, mama. Mama. Salamat, bunso. Mama, sigurado kang naaksidente ka ng sasakyan at naloko. Hindi naman, di ba? Kahit halikan lang, pwede nang mabuntis, kapatid na pulis. Pulis, tulungan mo ako, nabiktima ako ng scam. Sinasabi ng batang ito na ako ang kanyang nanay. Ginoong pulis, nabaliw ang nanay ko. Sinasabi na ako ay isang scammer. Sinasabi mong siya ang iyong nanay, siya naman ay nagsasabi. HMM. Pangalan, Nguyen Tang. Edad, 18. 18. Pangalan, Leng Nien Chen. Edad, 4 na taong 6 na buwan. Pareho pala kami ng apelyido ni Leng Jing. Baka kamag-anak niya siya. Tito Pulis, sasabihin ko sa'yo. Tatay, pwede ka bang pumunta sa istasyon ng pulis para sunduin kami ni Mama? Naiyak na naman si nanay sa'yo. Hindi ako sinampal ni nanay. Lumapit ka na muna. Bakit may sinasabi pang chismis itong batang ito? Sige, hintayin ko. Tingnan natin kung sino ang gustong manakit sa akin. Siya. Bakit parang si Leng Jing? Pareho na pareho ang batang iyon. Tatay, hindi na ako naaalala ni nanay. Ano na naman ang pinaggagawa mo? Sino ka, Tito? Ruantang, tama na ba ang kalokohan mo? Nako, pati boses, pareho kay Leng Jing. Anong taon na ngayon? Nasa 2017 ako. Diyos ko, nakalipat ako sa ibang panahon. Nakalipat ako ng 8 taon. Hindi lang ako nakapag-asawa sa kaaway kong si Leng Jing. Nagkaanak pa kami. Leng Xiaowang, ang galing mo ngayon. Noong una, wala akong alam. Ngayon, nakatira na ako sa malaking villa. Anong tawag mo sa akin? Leng Xiaowang ah. Hindi ba yan ang palayaw mo? Anong ginagawa mo? Ruantang. Lumabas ka at makipaglandian. Pwede bang huwag isama ang bata? Nagnanasa. Malupit na wang. Kung sasabihin kong nakalimutan ko, maniniwala ka ba? Para sa diborsyo, talaga namang ikaw. Lahat ng dahilan, naiisip mo. Hindi lang ako nagnanasa, nagtatalo pa rin kami ni Leng Jing tungkol sa diborsyo. Mula pagkabata pa kami palaging nag-aaway. Saan pa nanggaling ang pagmamahal? Ngayon kapag tinitingnan ko ang mukha niyang ito, naalala ko pa siya noong 5 taong gulang, na inatake ng aso. Ruantang, ganito mo ba ako katatawanan sa puso mo? Wala akong ganong intensyon. Talagang nakalimutan ko. Ang huli kong alaala ay noong unang taon ko sa kolehiyo. Pinalitan mo ang aking review materials ng kumpletong gabay sa pag-aalaga ng inahin. Naka-fail ba ako? Kung bumagsak ako, sisisihin kita. Bakit ka pa nagsusumbong sa iba? Hello, ako'y nagsasalita sa'yo. Talagang nakalimutan ko na. Hindi ko nga alam kung sino ang kalaguyo. Kaya kung maghihiwalay tayo, siguradong mapayapang paghihiwalay lang ito, walang third party na nakikisawsaw. Ruantang, bakit mo sinasabi na mag-aasawa tayo? Aso ba ako? Sandali lang.
Sinasabi mong ako ang nagmungkahi ng kasal, nababaliw ka na ba? Mama at Papa, huwag kayong makipaghiwalay, okay lang ba? Bumaba ka na, huwag umiyak. Sabi lang iyon ni na tatay at nanay, huwag kang umiyak. Mukhang ang relasyon namin ni Lengjing ay isang kasal para sa negosyo. Hindi siya pumapayag na magdiborsyo. Siguro para sa anak niya iyon. Pagkatapos ng lahat, nagdiborsyo ang mga magulang niya nung bata pa siya. Ayaw niyang maranasan ng anak niya ang parehong nangyari sa kanya. Hindi totoo. Lahat ng ginagawa niya, gusto ko lang talagang magdiborsyo. Natutulog na si Ginoo at Ginang sa bunso nilang anak. Uminom ka muna ng sabaw ng saranggola. Ah, yun ba? Anong nangyari? Palagi bang abala si Lengjing? Oo, Ginoo, medyo busy talaga siya sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Siyempre naman. Ano nga ba? Ano nga ba? Kasi isang linggo na ang nakalipas, nang burahin ng misis, ang lahat ng mga dokumento, sa computer ng mister, na naging walang silbi para sa mister, sa loob ng isang buwan. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko itong kabobohan. TSK. Nakita mo ba ang cellphone ko? At ikaw, Ginang? Naku po. Hindi lang ako nakipag-alyansa, isa pa akong taong nagmamakaawa, hindi sumasagot sa mga mensahe, puro mga matatamis na salita sa screen. AU. Ngayon muli, araw na naman na iniisip kita. AU, sobra kitang namimiss. Magkita tayo sana. Sa lugar na ito, di ba dito ako nadulas noong araw? Kaya nga, dala ko pa ang anak ko, para makipagkita sa kanyang kalaguyo. Gusto kong makita. Ang lalaking pinabayaan ako, ano ang kanyang papel? Chin Yu. Hindi ito ang aking sinusuportahan, na mahirap na estudyante sa kanayunan, di ba? Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng kakilala para malaman ang sitwasyon. Ay, Ginoo, saan ka pupunta? Uuwi ako sa bahay. Ginoo, meron ka pang bahay sa labas? No. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay sa bahay ng mga magulang ko. Ah, ganun pala. Sige, tatawagan ko na ang driver mo. Mga magulang ko ay nakatira lang sa ganitong karaniwang maliit na komunidad. Noong mga nakaraang panahon, may malaking townhouse pa kami. Papa, sino yun? Papa. Anong nangyari? Parang nakakita ng multo sa araw. Parang nawala ang kaluluwa. Pero hindi naman multo yun. Makinig ka sa kung sino man iyon. Tatay, bukas na ang pinto. Ako ito. Bakit siya nandito? Kung hindi, buksan na lang natin ang pinto para sa kanya. Ganyan ang pagtawag niya. Mag-ingat baka magreklamo ang mga kapitbahay. Tatay, bukas na ang pinto. Ako ito. Sige na. Tatay at nanay, akala ko ayaw nyo na sa akin. Bakit parang natatakot sila sa akin? Baka naman. May nagawa akong malaking kasalanan. Tatay, nanay, nakalimutan ko na. Ano man ang mga nagawa ko, pakiusap, maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga iyon intensyon. Nawalan ako ng alaala. Oo. Mama, Papa, bangkarote ba ang kumpanya natin? Kaka-graduate mo lang, kasal ka na kay Lengjing, at nagkaroon ng anak pagkatapos ay bigla kang nagbago ng ugali, na kailangan talagang gumastos ang pamilya para tulungan si Chin Yu sa kanyang negosyo. Matapos itong tanggihan, naglipat ka pa ng mga ari-arian. Si Chin Yu, sa loob ng 6 na buwan, ay nagtagumpay na wasakin ng ating pamilya at bumili nito. Malubha rin na apektuhan ng kumpanya ni Lengjing. Sa huli, nag-bankrupt at nag-liquidate ang aming Ruan Company. Tang-tang, anong ginagawa mo? Nasaan ang kusina? Gusto kong kumuha ng kutsilyo at saksakin ang sarili ko. Hindi, kalma lang, Hindi. Tang-tang, nakalimutan mo na lahat. Ibig mo pa bang si Chin Yu? Siyempre ayoko na. Nanay, sinasabi ba ni Ruan Tang na nakalimutan niya ang lahat? Oo, tama. Gusto niyang gamitin itong dahilan para makipaghiwalay sa akin. Mama, bumili na siya ng tiket para sa paglabas ng bansa kasama si Chin Yu. Nakabook na. Ang anak na babae ay nagpapanggap. Sasagutin ko. Tatay, nanay, sa tingin niyo ba ako itong malaking tao, na baliw sa pagsasanay? Anong malaki, anong maliit, ito ang anak ng iyong tiyuhin, si Yuman. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Magpaalam ka lang. Ngayon,
Ako ay sumali sa isang kabataan na ballet competition at nanalo pa ako ng silver medal, gintong medalya. Nang kasing edad mo ako, nanalo na ako ng gold award. Ikaw na laging iniisip ang pag-ibig. Nakakapagsayaw ka pa ng ballet. Hindi ako naniniwala. Hoy, ikaw, talaga bang ang pinsan mo noon ay nanalo ng gintong medalya? Totoo ba? Wow! Hindi ko akalain na nakakuha ka ng ganitong daming parangal. Ang galing mo. Ay, sabi sa itaas. Hindi ka na sumasayaw pagkatapos mong maging 18. Bakit? Ano? Hindi na sumasayaw? Oo nga, hindi na ako sumayaw 8 taon na ang nakalipas. Nasa diwa ako. Hay, marunong kang sumayaw ng ballet. Dapat alam mo si Ana, di ba? Oo, magkakaroon siya ng farewell performance bukas sa Embansa. Baka hindi na siya sumayaw pagkatapos nito. Embansa. Farewell performance. Kaya pala nag-message siya na nagsasabing, mayroon kang ticket papuntang M na bansa. Tingnan mo nga. Ang taong suot ang katawan ko, may kaunting konsensya ka. Alam niyang bumili ng tiket ng maaga para manood ng palabas. Oy, tabingi. Tang-tang, saan ka pupunta? Kailangan kong pumunta sa Embansa. Babalik ako kapag may oras na ako para sa inyo. Tama nga. Walang mali si Xiaojing. Nagpapanggap ang anak na babae. Gusto niyang sumama kay Qingyu. Naglilihim na sila. Anong nangyayari dito? Si Lauruan. Mula ngayon. Parang wala na tayong anak na babae. Baby. Anong nangyari? Halika dito. Nanay, uuwi ka na ba? Hindi. May kailangan si nanay na lumabas. Gusto mong sumama kay nanay. Puso, HMM. Sige na, huwag nang umiiyak. Kailangan pa nating makaalis sa eroplano. Aayusin ni nanay ang gamit mo. Sige. Tahimik FaceTime tawag. Hello, Ginoo, hindi maganda. Ang ginang ay may kasama na batang lalaki. Nais na umalis ng bahay. Narinig kong sinasabi nila, ihanda ang mga bagahe. Aunt Wang. Hayaan mo silang umalis. Magpareserba ng tiket papuntang bansaen. Kahit kailan mas mabilis, mas maganda. Pangulo, ang pinakamabilis ay flight sa madaling araw. Darating lang bukas ng umaga. Bukas ng umaga. Hintayin mo akong lumipad bukas. Na nakita ay marahil siya at si Qingyu, na nakahiga sa isang kama. Nagbukas siya ng ilang kwarto, isang kwarto. Nasaan si Jia? Hindi naman siya magiging ganon ka ba? Gumawa ng ganon kay Qingyu, kasama pa ang bata, di ba, boss? Pwede ba akong maghintay dito na lang? Sige. Ako at si Ruantang, matatapos na ba talaga? Isang panaginip lang, baby. Ni Anchen, gising ka na. Ako to, tatay, Ni Anchen. Chen, nasaan ang anak mo? Ikaw. Hinaan mo ang boses. Gising na, Chen. Anong nangyari kay Chen? Hindi mo ba alam kung ano ang nangyari sa kanya? Sinabi ko na sa'yo, na wala ang alaala ko. Ito ay bangungot, kailangan mo siyang gisingin agad. Ni Anchen. Bitaw mo na. Ate, maganda ka. Huwag matakot. Nandito si nanay. Huwag kang matakot. Maliit na pangarap ni anak. Lahat ng problema sa isipan. Dahil sa kanya nagsimula. Nanay. Huwag matakot, anak. Hindi tama iyon. Paano ka nakapasok? Kami ay mag-asawa. Normal lang na binigyan kami ng front desk ng backup card ni Zhang. Halos nakalimutan ko na. Pareho na kaming kasal. Mama at Papa. Ang hirap matulog, ang antok ko pa rin. Matulog ka pa ng kaunti. Inaantok ka ba? Gusto mo bang matulog muna? Kung ito ay isang panaginip, hindi rin masama kung manatili sa panaginip. At least, normal si Ruantang ngayon. Bakit hindi pa bumaba? Hindi naman siguro pinabagsak ng lalaking iyon ang presidente, di ba? Baka nahulog siya.
Nangangarap lang ako. Nasaan si Lengjing? Leng Xiaoyu, sobrang maalaga mo naman. Noong nag-field trip kami sa elementarya, ninakaw mo pa ang lunch ko. Ngayon, pinatawad na kita. Ang galing mo talagang makaalala. Siyempre, naaalala mo ba, noong araw ng pagtatapos ng pagsusulit, sinabi ko sa'yo, Mama. Sige na nga, kahit na maalala niya ang pag-amin ko noon, ano naman kung ganon, hindi pa rin naman niya tatanggapin. Ang gusto niya, palaging si Qingyu. Bakit mo dinala si Nian Chen dito sa bansa? Hindi mo ba nakita ang papel na iniwan ko sa'yo? Sinabi ko na dadalhin ko siya dito, para sa farewell performance ni Ana. Huwag mong sabihin sa akin, na hindi ka umuwi at diretsong pumunta dito. Hindi tayo nagkaroon ng contact sa isa't isa, mag-add ka na. Tama nga, ang pangit ng pajama ni Chen Chen. Dadali ko siyang bilhan ng bago mamaya. Sa gabi, diretso tayo sa palabas sa malaking teatro. Gusto mo bang sumama? Sige na, hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta. Bakit? Nahahadlangan mo ang magandang relasyon mo kay Qingyu. Anong kinalaman ko kay Qingyu? Ang ibig kong sabihin, ubos na ang mga tiket. Nang malaman ko, agad akong bumili ng tiket. Sayang, huling hanay lang ang nakuha ko. Hoy! Leng Xiaowang, nakuha mo pa ang VIP na upuan ni Ana. Oo. Diyos ko. Huwag kang mag-alala, kung sakaling sampilan ka ng tatay mo, sabihin mo lang ang pangalan ko. Talagang nakalimutan mo na. Tumingin ka sa malalaking mata ko na parang sa kazilan. Akala mo ba nagbibiro ako? Pag-uwi natin, dadaling kita sa ospital para magpa-check up. Akala mo ba may sakit sa isip ako? Wala naman. Leng Xiaowang, matagal na tayong magkakilala. Alam mo ba kung may sakit ako o wala? Mom, anong pinag-uusapan nyo? Wala naman. Sira ang utak ng tatay mo. Ako. Oras na para kumain. Malamig, Xiaowang. Hindi mo ba gusto na paggastusin kita? Ang tipid mo talaga. Nagpadala ka sa akin ng pera. Sandali lang. Magkano? 50 milyon. Sa mga nakaraang taon, malaki ang paglago ni Lengjing, pero ako naman ay napag-iwanan. Walang sariling negosyo. Pati ang pagtalon sa balay ng mahigit 10 taon, ay iniwan sa lugar. Mama, anong nangyari sa'yo? May ginawa ba akong mali? Nagalit ka ba sa akin? Bata, bakit mo nasabi yan? Ang kalungkutan ni Mama ay dahil sa sarili niyang dahilan. Kapag hindi nagkamali si Chen Chen, hindi kailangang magsisi. Naiintindihan mo ba? Halika, tingnan natin kung ano ang gusto mong kainin. Ayo. Dito tayo umupo. AU. Hindi naman siguro ganito kasabay talaga. Ito pa rin ba yung dati, mahiyain at mahirap na estudyante, si Qingyu, pumunlad dahil sa akin. Kasama rin siya sa pagbagsak ng pamilya namin. Tunay ngang gusto niya si Qingyu. Nang makita niyang may ibang babae sa tabi ni Qingyu, hindi na makatiis, baka tumakbo ka. At makipagyugyawan kay Qingyu. Bata si Leng, bigyan mo ako ng isa pang set na pagkain. Bata si Leng, baliw ka ba? Bakit pareho ka pa rin ng dati noong bata ka? Palaging ikaw ang kumukuha ng masasarap na pagkain. Ngayon, asawa mo na ako. Kailangan mo akong unahin. Anong nangyari, AU? Wala naman. May nakita akong isang nakakainis na babae. Dito ka ba kumakain? Para ba sa kanya? Malupit na Wang. Nagseselos ka ba? Noong nasa 2 taon ka, ganyan ang mukha mo. Nang itapon mo ang sulat ng pag-ibig na ibinigay ng matalino sa akin. Nagseselos ka rin noon. Wala. Huwag kang masyadong magyabang, nahihiya ka pa rin. Halika, hayaang hawakan ko ang maliit mong mukha. Ay naku, ang suot ko.
Pupunta muna ako sa banyo para ayusin. Hintayin mo ako. Ruantang. Naghahamon ka na naman ng gulo. Sino ka ba? Magkakilala ba tayo? Lihim na paghuli, palabasin na parang nagbibiro, nakakatuwa naman. Sa tingin ko ay may galit ka, dalhin mo ang asawa mo dito. Tingnan ko kung magsiselos ako, ikaw pa rin ang ganito magmalaki. Parang noong bata ka pa na nakakainis. Noong bata ka. Kaya ikaw ay, palaging iniisip na, ako ang nagbibigay sa'yo ng suporta na nakakainis. Noong araw, sa harap ng buong paaralan at mga guro, ipinapasok mo sa kamay ko ang pondo, tapos sinasabi mo na mag-aral ako ng mabuti. Huwag sayangin ang pag-asa ng buong pamilya nyo. Sigurado akong feeling mo ang ganda-ganda mo. Pero nagkakamali ka, hindi ako laruan ng mga mayayaman katulad ninyo. May sarili akong isip, kaya ngayon, yung mga taong katulad mo na ayaw ko. May pinagkaiba ba? Binubuli mo ako gamit ang pondo. Tigilan mo na ang pag-asa, hindi kita mamahalin. Ha? Yung mga mananipis mong mansanas ay ikaw, napilit mong ibinigay sa akin noong nakaraang buwan. Sira mo talaga, sasabihin mo lang, sabihin. Bakit ka sumisiksik ng ganito? Huwag na kayong magpasando pa, nadudumihan ang damit ko. Pero sa tingin ko, mukhang gusto ni misis mo. Sa huli, mga bagay na ayaw ko. Palagi niyang pinipili ng masaya. Linisin mo ang bibig mo ng maayos. Subukan mong sabihin sa akin na asawa ko isang beses lang. Subukan mo. Ito pa rin ba si Ruantang? Bakit iba na siya kaysa dati? Umuwi ka na agad. Sige na, Ruantang. Tingnan ko kung anong mga panibagong paraan ang magagawa mo. Huwag kang magsisi pagkatapos nito. Kulang small wang. Itong cufflink ay galing sa CARTIER. Kilala mo ba yung tungkol sa pagbebenta ng mga mamahaling gamit? Hatian natin ang kita sa pagbebenta ng cufflink. Kalahati sa'yo. Yung pambili nito, binigay ko sa'yo. Ganun ba? Anong ginagawa mo? Ang tingin ni Ruantang sa manggas ay walang kalungkutan. Tanging saya ng pagkakatuklas ng kayamanan. Baka talagang nakalimot. Ay, nasaan ang anak? Malapit na magsimula ang palabas. Mabilis, pumunta na tayo. Kung hindi siya kinuha ng iba, hindi ko maintindihan. Bakit ko iniwan ng ballet? Tatay, anak, anong nangyari sa nanay? Noong una ba? Dapat mas naging matatag pa ako, piliting siyang magpatuloy sa pagtugtog, para hindi siya masyadong masaktan. Ayos lang ako. Ako lang ay nanonood sa mga artista sa entablado. Sobrang nakakaantig ang kanilang sayaw. Kung sana ay meron akong kalahating galing niya. Sana lang. Ikaw. Mas magaling kang sumayaw kaysa sa kanya, Ling Xiaowang. Ikaw, kusang loob ka pang magbigay ng papuri. Naiintindihan ko na. May mahalagang trabaho bukas. Kailangan na nating umuwi ngayon. Sakto, bakasyon bukas. Sa makalawa ay linggo, makakapunta pa si Chen sa kindergarten. Hindi ba gusto ni Chen pumunta sa kindergarten? Wala talaga. Gustong-gusto ni Chen pumasok sa preschool. Malakas ang loob ni Lian Chen na magsinungaling. Inay Wang, oy, nasaan si Chen? Asawa, nasa kwarto ang batang Ginoo at si Dr. Yena. Nagsasagawa ng therapy sa isip. Kailangan nang gisingin siya ng mabilis ng mga demonyo ng panaginip. Ate Wang, ang panaginip ni Chen ay dahil din ba sa problema sa isip? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Medyo hindi ko na maalala. Ganito kasi, Ginoo, si Chen dati nag-self-harm. Mula noon, madalas bumisita si Dr. Ye para sa therapy ng batang Ginoo. Ninang Wang, ang ibig mong sabihin ay, dahil gusto ni Chen ng pansin mula sa iba, nagsugat siya sa sarili. Oo. Kaya,
Ano ang ginawa ko noon? Sabi mo noon na ang presidente ng China ay may sipon. Kailangan mong maghatid ng gamot, wala sa bahay. Sige, alam ko na. Medyo hindi ako komportable. Tataas muna ako para matulog ng kaunti. Kapag okay na si Chen Chen, tawagin mo ako. Sige. Pagkagising ko, sabi ni Mommy Wang na hindi ka maganda ang pakiramdam. Gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Ito po si Miss Leng, hindi mo ba ako maalala? Ako po ang psychologist ni Leng Nian Chen. Kumusta po, Dr. Ye? Kaninang-kanina lang po, si Dr. Ye ay gumagawa ng sand art therapy para kay Chen Chen. Ginoong Leng, gusto kong makipag-usap ng pribado kay Ginang Leng. Pwede ba? Oo. Chen Chen, tayo na sa itaas para maghugas ng kamay. Halika. Ito ang iginuhit ni Chen Chen kanina. Mula sa drawing, Ginang Leng ay makikita mo na, malubha ang mental health ni Chen Chen, kung hindi mo siya mabibigyan ng sapat na pagmamahal. Huwag mo na lang sana siyang saktan. May problema ba ang larawang ito? Hindi siguro akalain ni Mrs. Leng, na ikaw ang nasa larawan, no? Ako ito. Sa subconscious ng bata, ako ang palaging gumanap sa papel ng ina. Hindi ikaw. Nandito ako, may ilang mga gawa ni Chen Chen dati. Ito ang ginawa ni Chen Chen na larawan ko. Oo. Sabi niya ayaw sa akin ng mama. Sabi niya nakakatakot ang tingin ng mama sa akin. Ginang Leng, kung para sa ikabubuti niya, mas mabuting lumayo ka sa kanya. Aba, pala-palang isang maliit na tsismosa siya, Dr. Ye. Gusto mo ba akong magdiborsyo sa asawa ko? Ginang Leng. Ano ba ang sinasabi mo? Nag-aalala lang ako para kay Chen Chen. Karamdaman lang iyon. Guhit. Itatago ko ito ng maayos. Tungkol naman sa profesional na payo ni Dr. Ye, isang psychologist na sinusubukang sirain ang relasyon ng ina at anak. Talaga bang profesional siya? Talaga ba? Ikaw. Ginang Leng, kahit hindi mo ako gusto, pero ang bata ay walang kasalanan. Hindi mo pwedeng hadlangan ang paggamot ko kay Chen Chen. Kailan ba kita pinigil sa paggamot? Ginoong Leng, huwag kang magalit. Ako at si Ginang Leng ay, kay Dr. Ye, tapos na ang paggamot. Pwede ka nang umalis. Ginoo Leng. Kung mayroon mang hindi pagkakaintindihan, maaaring humingi ako ng tawad sa inyo at kay Ginang Leng. Dapat talaga kayong humingi ng tawad sa asawa ko. Ikaw lang ang psychiatrist ng anak ko. Wala kang karapatang makialam sa aking asawa. Ginang Leng, huwag mong isa-isip ang sinabi ko kanina. Nag-aalala lang ako para kay Chen Chen, tungkol sa kanyang kalagayan. Mabuti ba ako noon? Para kay Chen Chen. Ang sinabi mo, dapat mo siyang tanungin. Leng Xiaowang, kilalang kilala mo ang dati kong sarili. Hindi ako ganoon kasama noon, tama ba? Nawalan ako ng alaala ngayon. Medyo mabuting bagay iyon, hindi bababasa. Ngayon, maaari ko nang ayusin ang mga pagkukulang ko kay Chen Chen. Paano kung naalala mo na? Nagpa-schedule na ako ng check-up sa ospital para sa'yo. Pumunta ka at magpa-check up na. Magpatingin ka na sa doktor. Dapat ba akong magdiborsyo kay Leng Jing? Tuluyang iwan sila. Huwag hayaang masaktan ulit ng ako na iyon ang anak. Baby. Halika dito. Anong nangyari? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Si tatay ang nakasuntok sa'yo. Ayos lang, baby. Ito si tatay. Ito si Chen Chen. Ito si nanay. Nanay, hindi na ako makahinga. Pasensya na, baby. Sobrang saya lang ni nanay. Akala ni nanay na nasa puso ni Chen Chen. Ang mama ay ganoong madilim na anyo, hindi madilim ang mama. Oh, ayos na, Chen Chen. Yung mga salitang iyon ay hindi mo kasalanan. Kulang lang ang seguridad na ibinigay ng mama sa iyo. Nangangako ang mama kay Chen Chen. Magsasama kami ng mas madalas mula ngayon. Ayos ba? Sige na. Chen Chen, bukas kailangan pa nating pumasok sa preschool. Anong nangyari? Anak, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang ng matapang. Huwag kang matakot. Gusto kong sunduin ni mama ako sa paaralan. Hindi ka ba sinunduan ni mama dati? Chen Chen, sasagutin ka ni mama. Sunduin kita palagi sa paaralan. Okay ba? Totoo ba? Siyempre. Sumpaan natin. Sumpaan natin, hindi magbabago kahit 100 taon pa.
Matulog ka na, matulog ka na. Aking mahal na baby. Matulog ka na, matulog ka na. Matulog ka ng maaga, bukas may pupuntahan kang ospital. Huwag mong pansinin ang sinabi ni Dr. Ye ngayon. Hahanap ako ng ibang therapist para kay Chen Chen. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga ito gaanong pinapansin. Ang tagal nating hindi nagkita, Joe Bie. Huwag mong sabihin na, noong una, yung estudyanteng bumagsak sa exam, ngayon ay naging doktor. HMM. Hindi ba? Ngayon, sobrang hirap ng sitwasyon sa medisina sa bansa. Kahit sino ay pwedeng maging doktor. Guru Blue, pero napakahusay na psychiatrist. Miss, hindi ka na kailangang mag-alala. Nasira ang utak niya. Sabi niya nakalimutan niya na. Hindi. Nagsasabi siya ng biro. Alam ko, dati mong gusto si Ruan Tang. Naiintindihan kita. Maganda siya, matalino, at may magandang pamilya. Siya ang diyosa ng panaginip ng marami. Pero nitong mga nakaraang taon, lumipat na ang kanyang puso sa iba. Ayaw mo bang maging tanga ka? Paaralan. Marami ang may gusto sa kanya. Oo nga, ikaw. Oh, huwag kang mag-alala. Tanong lang ako. Tanong lang, HMM. Kaya sagutin ko lang. Naalala ko, noong graduation sa junior high, siyang sumasayaw. Tungkol sa kanya. Talaga. Joe Bie. Hindi ba't sinabi mo na pwede kang magtanong? Joe Bie. Pangkat, sobrang galing mo naman. Direktang doktorado mula sa prestihiyosong paaralan. Ikaw ba ay may kamag-anak na inilipat ang puntod ng ninuno mo? Nawalan ka na ng alaala. Ruan Tang, magsimula tayo sa isang konsultasyon. Baka naman, ikaw ay nalasing isang araw. Nabasag ang ulo. Dalhin mo siya para magpa-check up, binibini. Sundan niyo po ako. Kahit wala pang lumabas na resulta ng pagsusuri, mga paunang hula ko ay, maaaring nagpapanggap siya. Dahilan. Traumatic amnesia, kadalasang may kasamang pinsala sa utak, pero bukod sa pagkawala ng alaala, wala siyang ibang sintomas. Pangalawa, piniling kalimutan ng 8 taon. Gaano ka-eksakto ang numero? Halos walang klinikal na eksperimento. Kung talagang nagpapanggap siya, sana magpanggap siya habang buhay. Kung talagang nagpapanggap siya, ano ang layunin niya? Walang pakialam dyan. Basta gusto niyang magpatuloy sa pag-arte, sasamahan ko siya hanggang dulo. Hala, kainin mo muna ito, malalamig na si Xiaowang. Ang bait mo talaga, talagang iniligtas mo ang buhay ko. Hindi pa lalabas agad ang ulat, sandali lang, papasundo muna kita ng driver pa uwi, ikaw naman. Babalik ako sa opisina, Leng Xiaowang, gusto ko rin magtrabaho. Pag nagtrabaho ka na talaga, hindi mo naiisipin yan. Bakit? Dahil tanging ang mga nakapagtrabaho lamang ang nakakaalam kung gaano kasaya ang hindi magtrabaho. Ang hindi magtrabaho at maging isang rice bag sa bahay. Ano ang masaya doon? Kung ganun, ipasabi mo sa asawa mo na maghanap siya ng kahit anong trabaho sa opisina para sa'yo. Subukan mo ang lasa ng walang hirap na pagkain. Hoy, pwede ba? Nagaikot siya sa harap mo. Mas magandang maghintay ka na lang dito kaysa maghanap sa labas ni Qingyu, diba? Pwede. Magpahinga ka muna ng 2 araw. Bukas na lang ulit pumunta. Sige. Pero kailangan kong sabihin muna na hindi pwedeng mag-overtime at gamitin ang weekend. Naisip ko na ito. Gusto kong muling simulan ang ballet. Tara na. Uwi na tayo. Lumabas na ang report sa hapon. Tandaan mong kontaken ako. Sige. At saka pa. Mag-add ka ng WeChat. Pwede naman. Ako. Hindi na kailangan. Pagkatapos niyang magpadala sa akin, ipapasa ko sa'yo. Umalis na. Alas 5 na, nako. Nangakong kukunin ko si Chen Chen sa paaralan ng alas 4:30. Inay Wang, tulungan mong tawagan ang driver. Pupunta ako para sunduin si Chen Chen. Ginang, pinuntahan na ni Tio Wang ang batang Ginoo. Huwag kang mag-alala. Sige na nga, kasalanan ko. Ako ang nagsabi sa inyo na huwag nang pumunta, para hindi ako maistorbo sa pag-insayo. Medyo kakaiba lang, dapat ay nakauwi na siya sa oras na ito.
May traffic ba ngayon? Siguradong si Chen Chen ang bumalik. Mrs. Leng, nandito ka pala sa bahay. Bakit ikaw ang nagpunta para sunduin si Chen Chen? Ang driver ang dapat na sumando kay Chen Chen. Ayaw niyang umalis. Ayaw din niyang makipag-usap. Hindi makakaya ng guro sa preschool. Tumawag lang siya sa akin. Chen Chen. Inay, hahawakan kita pababa. Okay, gandang tiya. Sa tingin ko, mas mabuting hindi ka na lang. Inay. Inay. Pumarito. Anong nangyayari sa batang ito? Nang makalakad ako sa daan, binigay ko na sa kanya ng maraming mental na pahiwatig. Salamat, Dr. Ye. Sa susunod na tawag sa kindergarten, palitan ko na ang numero ko para hindi ka na maabala. Pinaabot ko na ang driver para ihatid ka pa uwi. Huwag na. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sige, ingat ka. Hindi na kita ihahatid. Tatay Huang, pwede ka nang umuwi. Ikaw. Hindi ako sinundo ni Mama. Galit ba siya sa akin? Syempre hindi. Baby, nagsasanay si Mama ng sayaw sa hapon. Hindi niya tiningnan ng oras. Nakalimutan niyang sunduin ka. Ganito na lang. Sabihin mo na lang. Paano magagawa ni Nanay para mapatawad mo si Nanay? Ayos lang ba kahit ano? Syempre. Gusto kong magpunta sa amusement park. Sama-sama tayong magpunta. Ayos ba? Sige. Sasang-ayon si Nanay. Ang saya. Salamat, Nanay. Hello. Hello. Anong ginagawa mo? Hindi mo pa ipinapadala ang ulat. Hindi mo rin sinasagot ang tawag. Pasensya na. Lumabas na ang ulat. Sabi ni Joe Bie, walang problema. Sa tingin niya ay, psychogenic amnesia ito. Sabi niya sa akin. Dalhin kita sa psychologist. Ayoko. Kung makakatagpo ako ng psychologist, na katulad ni Dr. Ye, mas mabuti pang magpatuloy na akong walang alaala. Ay, huwag na lang pag-usapan yan. Kumain ka ba sa bahay mamaya? May lakad ako mamaya. Baka sobrang late na ako makauwi. Kayo ni Lian Chen. Magpahinga na kayo. HMM. Sige, tandaan mong kumain sa tamang oras. Sige. Hanapin mo si Ye Wenqing. Sabihin mo rin sa gwardya na huwag na siyang papasukin mula ngayon. Opo, Pangulo. Siya, ba ay naghihintay sa aking pagbalik? Malupit, Xiao Wang. HMM, ito na ang tinatawag na chest muscle. Hindi tama. Hawakan mo ulit, Ruan Tang. Anong ginagawa mo? Pasensya na kanina. Nalito lang ako sa tulog. Kaka-rating mo lang. Oo. Bakit ka natulog sa sofa? Sobrang pagod sa araw. Dapat sana ay naghintay ako sa'yo. Para saan ako maghihintay? Sa susunod, matulog ka ng maaga. Siyempre, para may kailangan akong sabihin sa'yo. Lamang si Wang. Nangako akong dalhin si Chen Chen sa parke ng libangan. May oras ka ba? Anong nangyari sa paa mo? Nag-aral ako ng sayaw ngayon. Leng Xiaowang, anong ginagawa mo? Hahatakin kita pabalik sa kwarto. Kung masakit ang paa, huwag masyadong maglakad. Si Leng Xiaowang ay asawa ko na ngayon. Sayang ang hindi ginagamit. Leng Xiaowang, ilan ang nainom mong alak? Gusto mo bang papainumin kita ng panggising na sabaw? Huwag na. Huwag gumalaw. Masakit ba? Hindi masakit. Sa tingin ko, nagkagusto na ako kay Leng Xiaowang. Hindi posible, kalaban sa buhay. Paano tayo magiging magkasintahan? Ay nako. Nakalimutan kong bilhan ka. Ano? Matching outfits. Walang sukat mo sa tindahan. Kailangan ng reorder. Kagabi sobrang antok na talaga ako. Nakalimutan ko na. Walang problema. Kayo lang dalawa ang magbihis.
Hindi pwede. Dapat maayos ang pamilya. Tatanungin ko ang sales assistant kung pwedeng magpadala ng isang piraso. Ganito ka naman. Akala ng iba na iniiwasan ka namin. Nagawa na. Kalahating oras lang at darating na. Ang cute ng damit na ito. Ayaw mo bang magkaroon nito? Mama. Swoosh. Nahuli ka na. Pumalit ka. Dali, pumalit ka. Wow, ang gwapo ni Papa. Sa mga panahong ito, madalas nakasuot si Leng Jing ng suit, at taliwas sa mga paborito niyang maliwanag na kulay sa alaala. Malayo ang pagkakaiba ni Leng Xiaowang. Ngayon, parang nakita ko siya noong nasa edad na 11 taon. Ito ang singsing ng kasal. Maganda. Ako, saan ko? Gusto ko ring magsuot. Pakiusap. Huwag mo nang gawin iyon. Ang kumpanya hindi lang ako nag-iisa. Nakahilera ito sa kapalaran ng libo-libong tao. Kung magagawa mong maibalik itong singsing, hindi ko ipapasa ang bid sa Qingyu. Kung magagawa mong maibalik ito. Itinapon mo na. Noong itinapon ko ang kasal na singsing, malamang ay gumawa na naman ako ng isang handgal na bagay. Yun. Magtatanggal muna ako ng makeup. Hello. Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa artisan sa Italy. Yung nagkabit sa akin ng wedding ring noon, magpa-order pa ako ng 2, parehong sukat. Tapos na ako. Tara na. Mama, gusto ko yung headband na Mickey Mouse. Pwede ba? Siyempre, pwede. Halika. Ang cute talaga. Subukan mo. Ayaw ko. Subukan mo nga. Huwag kang gagalaw. Akma tayo talaga. Paano ka lumaki, bata? Bumaba ang panlasa mo. Hindi tama. Maaaring mong dalhin ako pauwi. Ibig sabihin, maganda pa rin ang panlasa mo. Paumanhin po sa inyong dalawa. Kakatapos ko lang makita kayo na may suot na hairband. Ang saya-saya ko talaga. Kumuha ako ng isang litrato para sa inyo. Ang ganda naman ito. Salamat. Gusto mo talaga ang larawang ito? Oo, gusto ko. Hindi mo gusto. Gusto ko rin. Ano ang sinabi mo? Tingnan mo ito. Ang ganda ng kuha mo sa akin. Kahit ang mga hibla ng buhok ko ay kumikinang. Tara. Anong nangyari? Wala naman. Nagmali lang ako ng tao. Nakita ko pala si Qingyu. Baby, ang bumper car na ito pwedeng sakyan ng 2 lang. Sino ang gusto mong sakyan? Kasama si Papa at Mama. At ikaw. Hindi pwedeng mag-isa ang bata. Ayoko na maglaro. Ganito na lang. Maglalaro muna si Papa at si Mama ng paisa-isa sayo, para hindi ka na mahirapan pumili. Sige ba? Sige. Ako muna ang yayain si Chen Chen maglaro. Maghintay ka lang dito. Opo. Yung kaklase niya na nang aapi sa akin. Ano? Bakit hindi mo sinabi kanina? Kasi nakita kong wala siyang ina, kaya hindi ako nakipag-away. So siya pala ay isang maliit na cutie. Sandali lang. Mommy, maghihiganti ako para sa'yo. Ang galing, Mama, hindi sila makakalabas. Huwag kang mag-alala, baby. Darating si Mama para tumulong sa'yo. Hindi ka tatama. Hindi ba gusto mong tumama? Ipagpatuloy mo na. Ikaw, ang cute mo. Walang hiya ka na, Inay, mag-ingat ka. Inay, ayos lang ako. Karapat dapat ang Gina gago mo ang anak ko. Ikaw, Gu Haozuan. Chen Chen,
Kilala mo siya. Tumigil ka. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Haha, anak mo. Baby, kaklase mo siya, di ba? Tama. Nakita mo na ba ang nanay niya? Hindi pa. Parang galing siya sa pagitan ng mga bato. Isang ligaw na bata na biglang lumabas. Nagsisinungaling ka. Naku. Hindi ako nagsisinungaling. Ang iyong ina ay sumali sa paligsahan. Hindi ka pa nakadalaw sa mga pagtitipon ng magulang. Naintindihan niyo ba ng malinaw? Hindi ko na kailangan sabihin kung ano ang estado niya. Yung taong walang hiya tulad niya ay nagmamaliit pa rin dito at nagmamataas. Itong Ginang, yung sinabi mo kanina ay nakakasira ng reputasyon. Bigyan kita ng 3 segundo para humingi ng tawad sa anak ko. Paano ka makapangahas na hindi tumanggap? 3. Anong pinapakita mong ganyan? Ang asawa ko kasi, si Hao ang boss. Katulad mo, basura. Ay, anong takbo-takbo? Inay, ikaw na buang na babae. Ha, sakit. Bitawan. Nandyan ka pa rin para sa third wheel. Tunay na swak ang lalaki at babae na walang hiya. Mahal. Ano ang tawag niya sa akin kanina? Sabi niya ako raw ang kabit mo. Marami bang babae ang asawa niya sa labas, kaya nagkakaroon siya ng paranoia. Nakakaawa. Nakikita ang mga ganitong sweet na mag-asawa, nag-iisip sila na may masamang relasyon kami. Pasensya na, mahal, naiinis si mama sa'yo. Kitang-kita na pamilya kayo ng 3. Siguro naiinggit yung babae. Tama talaga ang hinala ko. Nadala ng ibang babae ang asawa niya. Syempre naiinggit siya sa iba. Sabi pa nga ng anak ko, hindi ka pa raw niya nakikita. Paano ka magiging ina ng bata? HMPH. Ano ngayon? Hindi pa nakikita ng anak mo ako. Tapos nagdududa ka na. Ang ginang na ito. Kung hindi masaya ang kasal mo, mas mainam na maghiwalay ka na agad. Bata ka pa naman. Ikaw pa ang hindi masaya sa kasal. Talaga. Bakit hindi kasama man ng asawa mo sa parke? Sige, sandali. Hindi ka pa humihingi ng paumanhin sa asawa ko at sa anak ko. Pasensya na, ayos na ba? Nag-aaway ang mga bata, kahit ang mga magulang, ang hirap pa rin. Nasaktan ka, inay. Saan ka masakit? Hahayaan kitang huminga. Ayos lang ako. Ginang, may medical room kami. Pahintulutan mong suriin ka ng mga medical staff. Hindi na kailangan. Hindi pwede. Sige na nga. Kakaiba. Siguradong alam ni Ruantang na pupunta ako sa parke ng libangan. Kaya niya ako pinapakita ito. Babalik siya para hanapin ako mamaya. Ayo, anong iniisip mo? Ang layo ng isip mo. Mabait. Bigla akong may kailangang asikasuhin. Umuwi ka na muna. Babayaran kita sa susunod. Ayos ba? Sige na nga. Salamat. Tulungan mo akong hanapin ang taong may apelyidong Hao. May anak na lalaki na ang pangalang Wu Hao-chen. Nalaman namin na si Wuda ang presidente ng Dingyuan Real Estate. 2 beses na siyang nag-asawa. Kailangan mo ba akong mag-follow up? Oo. Kung may problema, direktang i-report mo lang. Sige. Kung hindi ka komportable, uuwi na lang tayo muna. Bumalik ka. Hindi pa ako nagsasawa sa paglalaro. Ikaw, Chen. Ang sugat mo. Walang problema, noong nanay ay sumasayaw pa. Mas malala pa ang mga sugat noon. Tulog ka ba? Sinabi kong hilahin mo ako pataas. Oo. Inay, itay, naglalaro ba kayo ng tumatakbo? Eto na, Hera. Pupunta tayo sa susunod na laro. Kung matatakot ka, isara mo lang ang mga mata. Natakot na siya sa mga ito mula pagkabata. Siguradong lalapit siya sa akin mamaya, ha? Lahat ng ito ay peke. Huwag kang matakot. Lengjing. Nasaan ka, Lengjing? Nasaan ang anak ko? Ang init mo naman. Kahit makita ko, ganito pa rin. Di makapaghintay na yakapin ako. Ang saya naman ito.
Bakit ayaw mong umalis? Sapat na, Chinyu, huwag kang magpakasobra. Ang tatay ay nanay. Kailan siya dumating? Nakita ba nilang lahat? Hindi ba niya ako pinaniniwalaan? Ayos lang ba? Ginoong Leng, ito ay kusang loob na paglapit ng iyong asawa. Kung hindi ka naniniwala, dapat may CCTV dito. Kung ano ang totoo, sisiguraduhin kong malalaman ko. Si Ginoong Chin naman. Paano kaya naging ganito ang pagkakataon? Kakatapos lang namin pumasok sa bahay na may multo. Sinusundan mo ako. Sinusundan kita. Anong kalokohan ito? Mukhang totoo. Kakaiba. Parang umaasa ako kay Lengjing. Makakalakad ba tayo? Babalik ba tayo? Magsisimula na ang palabas ng paputok. Punta tayo at panoorin. Tunay nga. Nangangamba pa rin siya kay Chinyu. Kahit na nakalimutan na niya, ang likas na reaksyon ng katawan, hindi kayang lokohin. Tay, nasaktan mo si nanay. Walang anuman, baby. Hindi masakit si nanay. Lengjing. Kanina sa bahay ng mga multo, hindi ko alam kung bakit si Chin. Alam ko. Sadyang dinisenyo ito ni Chinyu. Hindi. Ang gusto kong sabihin, tila ang katawan ko kanina, ang pinakamalaking paputok ng mama ay parating na. Kung sakaling makabawi siya ng alaala at pumili na umalis, ano ang dapat kong gawin? Kailangan bang manatili akong nakatayo sa anino magpakailanman? Tinitingnan siyang nababaliw para sa iba. Napaka-odd ng katawan noon. Parang hindi siya sinakop ng ibang tao. Parang ako mismo ang kumokontrol dito. Kailangan kong lumapit kay Chinyu. Bakit nga ba? Bakit? Bakit kailangang maging isang tagahanga ako ni Chinyu? Hindi pwede. Kailangang ipaliwanag ko ng maayos kay Lengjing. Kung darating ang araw na iyon, itaboy niyo ako palabas. Sobra na ang nasaktan ko sila. Leng Xiaowang. Bakit ka umiinom ng ganito karaming alak sa gabi? May problema ba? Bakit hindi ka nakasuot ng sapatos? Inulog mo ako, kaya kung maglakad mag-isa. Malamig sa sahig. May gusto akong sabihin sa'yo. Kung tungkol ito kay Chinyu. Ayokong makinig. Hindi. Tungkol ito sa akin. Ruan Tang. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko sanang sabihin, kung isang araw maibalik ko ang alaala ko, maging ako ulit yung dating Ruan Tang. Kaya, gusto kong ipaalis mo ako, mas malayo, mas mabuti. Huwag mong hayaang masaktan ka pa at si Chen Chen. Bakit ikaw ang nagsasabi kung ano ang totoo? Ruan Tang. Sobrang makasarili ka, hindi ako. Huwag ganyan, Lengjing. Wala akong pakialam.
Kahit maibalik mo ang alaala mo. Hindi kita bibitawan. Tunay nga, hindi nagsisinungaling ang mga idol drama. May totoong tao na natutulog habang naghahalikan. Kukunin ko ng kumot para sa'yo. Huwag kang aalis. Kakaiba talaga. Noong bata pa ako, ayaw na ayaw ko sa haplos ni Xiao Wang. Ngayon, hindi na ganoon kasama. Kakaiba ang pakiramdam ng una na ito. Bakit parang pamilyar ito? Pasensya na, walang problema, bumaba ka muna sa akin. Ay nako, Ginang, dahan-dahan lang po. Dito ka natulog kagabi. Ginoo, malamig na ang sahig. Aalis ako at kukuha ng isang pares ng tsinelas para sa inyo. Hindi maganda ang itsura ng mukha mo. Gusto mo bang magpahinga pa ng isang araw? Bukas na lang ulit magtrabaho. Magtrabaho? Oo. Nako, nakalimutan ko na naman. Hindi ba huli na tayo? Magpapalit muna ako ng damit. Maghintay kayo sa sasakyan ha. Tara na, anak. Ang bait mo talaga, Leng Xiaowang. Dapat palitan mo pangalan mo, Warm Xiaowang. Ang ayos ko, formal na damit, siguradong walang problema. Siguradong sobra akong ganda ngayon. Uuwi na muna ako sa opisina. Hayaan mong si Han Cheng ang magdala sa'yo. Sige. Han, ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Ikaw ang bahala sa pagkoordina ng mga departamento, at pagbabantay sa progreso ng proyekto, at pati na rin ang pagproseso ng mga mahahalagang dokumento. Mukhang napaka-challenging nito. Ah, oo. Sasamahan kita sa iyong pwesto. Ngayon, magpapalam tayo sa proseso ng trabaho. Walang problema. Umupo ka muna. Malapit na dumating ang tanghalian. HMM. Hindi iyon ako. Noong ikalawang taon sa mataas na paaralan, sumali sa kompetisyon ng ballet sa lungsod ba? Naalala ko, itinapon ko iyon. Paano nandito iyon sa iyo? Narinig ko na sa kompetisyon ng ballet na ito, binayaran ng pamilya ni Ruan Tang ang mga hurado, kaya siya ang nakakuha ng unang pwesto. Ganyan talaga ang mga mayaman. Nakakalungkot, Sang Yu, inubos ang buong ari-arian sa bahay. Ipinasok siya sa pag-aaral ng sayaw. Nakakalungkot si Sang Yu. Si Ruan Tang na ganito pa ang klase ng tao, pwede pang sumayaw. Leng Jing. Akala ko ikaw pa ang hindi naniniwala sa akin. Ang pro kong ito. Bakit nasa iyo ito? Nakuha ko lang. Tinapon ko na sa basurahan. Nangongolekta ka ba ng basura? Ano ba? Hindi ba pwede na may hilig akong mangolekta ng basura? Ito ang Leng Jing noong siya ay nasa kanyang mga 10 taon. O siguro nasa kanyang mga 20. Nakita kitang itinatapon ito noon. Natakot akong magsisisi ka at mag-aaway pa tayo. Kaya inalagaan ko na lang para sa'yo. At inalagaan ko ito ng 10 taon. Pinag-isipan ko lang na maganda kaya inilagay ko dito. Bakit hindi mo sinabi? Nakalimutan ko na. Kung hindi dahil sa interes mo kay Sang Yu noon.
Akala ko'y may lihim kang gusto sa akin. Leng Xiaowang. Anong kalokohan yan? Pumunta ako kay Sangyu para linawin ito sa iyo, pero may insekto na aksidenteng pumasok sa mata niya. Dahil sa pagkakaibigan namin bilang mag-aaral, nagbigay ako sa kanya ng isang piraso ng papel. Bakit hindi mo sinabi agad? Kaya tayo nagkaroon ng matagal na hindi pagkakaunawaan. Hey! Gusto ko sanang sabihin, binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ikaw. HMM. Ano? Pumasok ka na. Ito ang in-order nyo, Pangulo. Leng Xiaowang, sobrang thoughtful mo naman. Hindi pa ako sanay. Kaya unti-unting sanayin mo na lang. Mukhang ang babaeng eksperto sa trabaho, hindi naman lahat pwedeng maging ganun. Hindi kami masyadong pinapansin yan sa kumpanya namin. Sa hinaharap, magsuot lang ng komportableng damit papunta sa trabaho. Kasalanan mo ito, alam mong ganito ang suot ko, pero hindi mo sinabi. Sadyang ginawa mo ba ito? Leng Xiaowang, tingnan mo kung anong suot ko. Nasaan ang tatay mo? Tumawag siya. Nasa cellphone niya ba yan? Hindi. May dalawa siyang cellphone. Isa para sa personal na gamit. Dalawang cellphone. May dalawang cellphone ang lalaki. Hindi ito magandang bagay. Kahit na karamihan ay para sa negosyo lang naman, pero hindi naman pwedeng magkaiba ng laro, di ba? Saka, ano bang ibig sabihin ng halik natin noong isang gabi? Hindi masarap ang almusal, hindi. Aba, bakit ngayon ka lang sumagot sa telepono? Kung wala namang importante, ibaba mo na. Huwag naman. Dumating ako para itanong kung ano ang iniisip mo. Alam mong may problema ang sangay. Lahat ng listahan ng kliyente ay nalik at nakuha ni Chin. Sa loob at labas ng kumpanya, sinasabi na si Ruan Tang ang may gawa. Ikaw naman, sa ganitong panahon, siya pa ang pinapasok mo sa kumpanya. Bilang mataas na opisyal ng kumpanya, may responsibilidad akong makialam. Hindi siya, nakalimot siya. Sadyang niloloko mo pa ako sa likod ko. Nakakatuwa naman. Aling Wang, gusto ko ng malaking paan ng baboy. Agad-agad, ngayon din. Ginang, maaga pa lang, kumakain ka na ng ganito kataba. Sige. Sige, ilalagay ko na lang sa ref ang double skin milk mo. Sige na lang, huli na tayo. Kitatanggap lang ng tawag kanina ng tatay ko. Sabi niya, magbalik tayo sa tanghalian. Sir, talaga namang ikaw, nabubuntis si Mrs. Ang importante nitong balita, hindi mo man lang nasabi agad, para makapaghanda ako ng mga panggagamot. Ay nako. Sino ang buntis? Si mommy ba o si lola ang buntis? Magkakaroon na ako ng tiyo o tiya. Naku po. Gaano kalakas si Uncle Leng? Hindi yata. Hindi na sila naghiwalay. Nagpakasal muli ang tatay ko. Yung bagong pumasok ay si Tao Zintong. Tawagin siyang Tiya Tao. Lumayo ka sa kanya. Bakit meron kaming alitan? Huling-huli na ang oras. Umalis na tayo. Sige. Yun ang Tiya Tao. Ay, nandito na. Parang ayaw sa akin ng tatay ni Lengjing. Mabait na ako. Siguradong may nangyari sa akin noon. May nangyari na naman akong gulo. Mahigit kalahating buwan na tayong hindi nagkita. Mismo ba si Tiya Tao? Kayaan mong mag-usap ang tatay at mga anak niya dito. Tang-tang. Samahan mo si Auntie Tao pumasok para kumain ng merienda. Subukan mo nga. Naalala ko, dati gusto mo talaga kumain nito. Pagmamahal sa bahay, pagmamahal sa tao. Gusto mo si Ching Yu ng sobra. Kahit ang mga paboritong kakanin niya, naiibigan mo na rin siya. Gusto mo talaga si Ching Yu, pati ang mga paborito niyang merienda, naiibigan mo rin. Noon, gusto ko si Ching Yu. Alam naman ng lahat yan. Pero ang tono at ekspresyon ni Tiya Tao, parang hindi siya nagagalit kahit kaunti, kahit napakaaliw. Sa totoo lang, hindi ko na rin gaanong gusto ngayon. Anong nangyari? Nag-aaway ba kayo ni Ching Yu? Oo nga.
Tita Tao, anong masasabi mo? Bakit ayaw niya talaga sa akin? Huwag kang malungkot, Tang-Tang. Walang mali sa paghahanap ng tunay na pag-ibig para sa atin mga babae. Tutulungan ka ni Tia Tao, at susubukan niyang hikayatin si Leng Jing para maghiwalay kayo agad. Kaya pala sinabi ni Little Wang na hiwalayan ko siya. Lumayo ka muna, Tia Tao. Talaga, balak ko, na mamuhay ng maayos kasama si Leng Jing. Hindi na ako hahanap kay Qingyu. Ano? Tang-Tang, bakit bigla kang nagbago? Hindi ba't gusto mo si Qingyu? Ang tao, ayaw ko na sa kanya ngayon. Imposible, dapat gusto mo si Qingyu. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit. Parang ganito ang pakiramdam. Parang kontrolado ka. Kontrolado. May tao. Sino ba ang nagpilit sa'yo? Napagsamahin kami ni Qingyu. Wala. Wala talaga. Kaya bakit mo kailangang isipin na kailangan kong mahalin si Qingyu? Bakit? Bakit? Dapat ikaw ang mahiling kay Qingyu. Zintong. Ruan Tang, hindi pa ba sapat na sinisira mo ang anak at apo ko? Napakabuti ni Tia Tao sa'yo. Paano mo nagawang saktan siya? Hindi ko ginawa iyon. Hindi niya sinaktan si Tia Tao. Ano ang basehan mo para itulak siya? Hong Jun, walang kinalaman si Tang-Tang. Bigla lang akong hindi maganda ang pakiramdam. Tulungan mo akong makauwi sa kwarto para magpahinga. Mukhang hindi ko na kayo maasikaso. Walang anuman. Magpahinga ka ng mabuti. Kanina, walang sinabi si Tia Tao. Bakit hindi ka naniniwala na hindi ako ang gumawa nito? Ikaw ang asawa ko. Bakit hindi ka naniniwala? Leng Xiaowang, sa mga nakaraang taon, naramdaman mo bang parang, naging iba ang aking kaluluwa? Wala. Ikaw ay ikaw. Walang nagbago dito. Pero bakit ako naging ganito? Malupit na Wang, kilalang kilala mo ako sa loob ng maraming taon. Alam mong hindi ako, walang puso at malamig na tao. Siyempre alam ko, kaya sa nakaraang 8 taon, araw-araw akong umaasa na, titingnan mo ako muli. Ano bang magagawa ko? Ako. Araw-araw akong umaasa na, mabalik ka sa dati. Huwag mo nang isipin ng labis. Sandali, si Chen Chen ay dumating at nakita. Dapat na tayong mag-alala. Nasaan si Chen Chen? Nasa bakuran. Nag-aaral ng Go. Sige, hahanapin ko siya. Tang-Tang. Bakit mo ako biglang tinawag ng ganyan? Huwag kang gumalaw. Ayos na. Hanapin mo si Chen Chen. Naiisip ko lang ba ito? Yung malamig na si Xiaowang kanina. Bakit parang napakamahina niya? Ang galing. Panalo na naman si Chen Chen. Chen Chen, nasaan ang tatay mo? Tita Wangshu. Tita Wangshu. Yung nasa cellphone ni Leng Jing, si Su Wangshu. Dumating ka ng maayos. Anong maayos? Chen Chen, halika, ngayakapin kita. Kamakailan ba siyang nanampal sa'yo? Wala. Sige. Natutunan pa nga niyang turuan ng bata na magsalita ng tama. Mukha siyang nakakita ng message ni Su Wangshu. Siguro, bakit ka nandito ngayon? Nandito ako para makipag-usap kay Uncle Leng tungkol sa mga bagay ng subsidiary ng grupo. Dalhin mo si Chen Chen para maglaro. Pagkatapos naming makipag-usap, uuwi na kami. Sige na. Napakasama. Talagang nagkamali na. Sandali lang. Kailangan mo siyang aliwin ng mabuti. Baby, Tia Wangshu, at ang tatay mo, kumusta ang relasyon nila? Magkaibigan sila. Paano naman ang relasyon ni Tia Wangshu at ni Mama? Tita Wangshu at Mommy ay parehong ayaw sa isa't isa. Huwag magalit. Mommy, sa'yo pa rin ako pinakamahal. Ang sweet ng bibig ng baby. Sino ang nagturo sa'yo ng mga magagandang salita? Si Daddy. Sabi niya, mamahalin niya kahit ano pa ang itsura ni Mommy. Leng Jing. Ganun ba talaga ang iniisip niya? Hindi yata tama to. Mamahalin ako ni Leng Jing. Paano naman ako? Mamahalin mo ba si Leng Jing? Mamahalin si Leng Jing. Ayaw ko kay Leng Jing. Gusto ko kay Leng Jing. Ayaw ko kay Leng Jing. Mama, malapit nang matulog ang mga isda na ito. Hindi matulog. Malapit nang mamatay ang mga isda na ito. Bakit mamatay sila? Kasi hindi pwedeng mainis ang koi. Kung sobra ang pagkain, mamamatay sila. May suka ba sa pagkain ng isda? Pero meron sa hangin. Hoy, ikaw. Ay nako. Kahit na tinantya ko na ang distansya, nandito ako. Nang siya'y lumingon, nagbanggaan kami. Kaya naman nahawakan ko siya agad. Sino ba ang nag-utos na lumapit ka ng ganun kalapit? HMM. Hindi ka ba nagpunta para mag-usap? Bakit ka lumapit dito? Ang tatay ni Su Wangshu ay matagal ng kasosyo sa negosyo ng tatay ko. Nagtatrabaho siya ngayon sa kumpanya ng Leng. Dito ka na para makipag-usap tungkol sa trabaho. Magpakabait ka. Yan ang kanyang palaging sinasabi. Ganyan din siya sa mga kaibigan niya. Sino bang gustong makinig sa mga sinasabi mo? Tara na.
Kailangan na rin nating umuwi. Hindi na dito kakain. Hindi maganda si Tia Tao. Tao si Papa. Wala na siyang gana. Ganoon na nga. Anak. Tara na. May lindol. Parang walang lindol. Leng Xiaowang, nandito ka pala. Walang problema sa tingin mo ah. Kakakita lang, di ba? Kanina, masyado akong malayo sa labas. Hindi ko nakita ng malinaw. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako iniiwasan dahil masyado akong malayo? Anong tinitingnan mo? Wala naman akong tinitingnan. Mga kalamnan lang naman yan. Gusto mo bang mag-ensayo? Kung hindi mo ituturo, ayos lang. Ngayon, hahanap ako ng guwapong, muscular na coach. Sayang ang pera. Sige, ako na ang magtuturo sa iyo. Gusto mo pa akong pakiusapan? Hindi pwede. Huwag gagalaw. Parang mali yata ang pakiramdam ko. Malamig na Xiaowang. Huwag magkamali sa paghipo. Sino ang inaakusahang nagkamali? Sino ang nagkamali sa paghipo? Sige, mag-demo ka. Opo. Ikaw na ang sagot. Ilagay sa speakerphone. Pumunta ka sa opisina. May nangyari. Anong nangyari? Tanungin mo ang asawa mo. Plano para sa paglulunsad ng bagong produkto. Siya ba ang nanghihiram nito? Hindi siya yun. Huwag kang maghinala ng walang basehan. Leng Jin, hindi ito ang unang beses na nangyari. Kagabi lang siyang pumunta sa kumpanya. Ngayon, tungkol kay Chin Yu. Kaya ginamit na ang ating plano. Sa tingin mo ba makatwiran ito? Sige na. Naniniwala akong hindi siya. Pupunta na ako sa opisina. Kailangan kong pumunta sa opisina habang wala ako. Huwag ka nang mag-ensayo. Madaling masaktan. Mag-alala ka. Hindi ka namin i-injustice. Kagabi lang siyang pumunta sa opisina. Ngayon, si Chin Yu. Nauna nang ginamit ang plano namin. Sa wakas, naiintindihan ko na. Bakit si Su Wangshu? Ganito kalaki ang galit niya sa akin. Sa wakas, akala niya especially iya ko na ipinadala ni Chin Yu. Peste, ano ba talaga si Chin Yu na ito? Ginang, nakasara ang batang Ginoo. Sa banyo ng matagal na. Sinasabi nilang hindi ako pwedeng pumasok. Mabilis kang pumunta at tingnan mo. Anong nangyari? Chen, Mama, pwede ba akong pumasok? Mama, nakasabit ako. Hindi ito papuntang embansa. Binili ko ba para sa'yo yung damit? Pasensya na, Chen. Masikip pala para sa'yo. Papapalitan ko ito para sa'yo. Chen, anong itinatago mo? Wala naman, nanay. Ipakita mo na sa nanay. Naku po. Ikaw ba ang gumawa niyan? Hindi ko. Ay, ayos lang yan, mahal. Pwede mong sabihin sa nanay kung sino ang gumawa niyan. Nadulas lang sa sanga ng puno. Talaga ba? Oo. Kamusta, Chen? Kamakailan? Nakita mo ba si Guroye? Ang late na. Bakit hindi ka pa natutulog? May gusto akong sabihin sa'yo. Salamat sa panahong ito. Dahil sa pagpasok ni Guroye, aktibong nagbibigay siya ng psychological training sa mga bata. Mga bata, mas masaya na kayo. Walang anuman. Dapat ako ang magpasalamat sa tiwala ng principal. Guroye, may iba pa akong kailangang gawin. May tanong ka ba? Laging pwedeng lumapit sa akin. Sige. Di nagtatagal. Muling magpapakita ang problema sa mental ni Leng Nianchen. Muling siyang magbabalik. Bilang taong dati niyang pinaka-inaasahan, siguradong makakabalik ako sa kanyang tabi. Ganito siyang perpektong lalaki, ako lang ang makakatapat sa kanya. Ye Wenqing.
Ha? Anong ginagawa mo? Bitawan mo na agad. Ikaw ang baliw. Anong ginagawa ko? Ginagawa ko ito dahil sa mga taong tulad mo na walang hiya, na inaapi ang anak ko. Ikaw. Pinapayagan kitang manakit sa anak ko. Bitawan mo na. Hindi ako magpapalaya. Sandali. Agad ilayo ang mga tao. Huwag na pong manakit, miss. Mga ginoo, lumayo ka. Maghinay muna kayong dalawa. Maghinay muna. Nasaktan ba? Masakit ba ang kamay mo? Sobra ka na, Ruantang. Pati sa harap ng lahat, inawi mo ako. Tatawagan ko ang pulis. Sige. Mag-report ka na, para madali nilang madakip at mapanagot. Paano mo ako ginahasa sa anak ko? Ginoo, ano kung sinasabi nyo? Nanunood ka ba? Napapansin nyo na may mali sa kalagayan ni Cold Nienchen. Gusto nyo akong sisihin. Paano? Yung mga bagay na ginawa mo noon, akala mo ba hindi alam ng lahat? Ako ang naging psychiatrist ni Leng Nianchen. Sa loob ng maraming taon, matagal ko nang alam, na ang ugat ng kanyang problema sa pag-iisip ay nasa iyo, yung ginawa mong pag-atake kanina. Ginoong Leng, binibining Ye, kung magsabi ka pa ng isa pang salita na nakakasira sa pangalan ng aking asawa, hindi kita palalampasin. Hintayin ninyo ako. Hindi pabor sa atin ang kasalukuyang sitwasyon. Si Ye Wenqing ay naunang nakahanap ng media, at ang opinyon ng publiko ay pabor na sa kanya, at nag-report pa siya sa pulis, na sinadyang saktan ng ginang. Magkakaroon ng pagdinig sa loob ng 2 araw. Ang presyo ng mga stock ng grupo ay nagsimula ng magbago. Pinipigilan ito, patuloy na pinipigilan. Kakaunti lamang ang naging epekto. Matalino si Ye Wenqing. Inilagay niya ang sarili bilang isang biktima, at nagbigay ng pahiwatig, na ang mga problema sa pag-iisip ni Chen Chen ay sanhi ng pamilya. Ang mga ginawa ni Ye Wenqing kay Chen Chen, hindi posibleng walang kahit anong ebidensya. Paulit-ulit na itong sinuri. Masyadong maingat si Ye Wenqing. Sa ngayon, wala pang pakipakinabang na palatandaan. Telepono ng kindergarten. May bagong palatandaan, tagalinis sa kindergarten. Sabi niya, na minsang, narinig niya si Ye Wenqing na tumatawag, na may binanggit na tungkol sa gamot. Anong gamot? Kung ano ang tiyak na pangalan, hindi rin niya narinig ng mabuti. Ngunit ang ekspresyon ni Ye Wenqing ay napaka-nababalisa, parang nagkukumpirma ng isang bagay, dosis ng gamot, at ang mga side effect nito. Suriin ang kanyang mga record ng pagbili ng gamot. Ngayon, kung gamot nga ito, mas pinapaboran ko na ito ay mga psychiatric na gamot na tumutulong sa kontrol ng isip. Joe V.A. Ano ang sinabi mo? Mas mabuti kung makahanap tayo ng gamot, pero nitong mga nakaraang araw, nakipag-usap ako kay Nianchen. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pag-inom ng gamot. Pero nitong mga araw na ito, pinapainom siya ni Ye Wenqing ng isang baso ng gatas araw-araw. Ngunit ang gatas, karaniwan, iniinom ko lang ito sa araw na iyon. Kung hindi ko maubos, itinatapon ko na lang. Paano ito susuriin? Ang gatas ngayon, mayroon pa ba? Mayroon pa ngayon, ngunit pinalitan na ang tagapagdala ng ilang araw na ang nakalipas. Baka nawala na siya. Mukhang hindi natin matutukoy ang gatas ngayon. Naalala ko na. Nanay Wang, ilang araw na ang nakalipas, gumawa ka sa akin ng double skin milk. Sabi ko gusto kong kumain ng pork knuckle. Inilagay mo lang ito sa refrigerator. Nandyan pa ba ito? Oo, nandyan pa. Aalis na ako para kunin. Ginoo at ginang. Nandito na ako. Sigurong ilang araw na ang gatas na ito. No. Pakikuha mo na para ipasuri. Sige. Sa wakas, nagsimula na si Dr. Ye. Suportado ka namin. Anong meron sa mayamang angkan? Nang aapi dahil sa kayamanan at kapangyarihan. Ang ganda ni Ye Sheng, limitadong puti. Salamat sa lahat ng nagmamalasakit. Isa lang akong ordinaryong doktor. Hindi ko inisip na makakaranas ako ng ganitong bagay. Ngayon ay haharapin ko ang kaso ng sinadyang pananakit. Nagsampa ng kaso laban sa taong nanakit sa akin. Pupunta na ako sa korte ngayon. Mangyaring sumunod sa aking kamera. Maging saksi sa sandaling ito. Mga kasamang tagapagpatupad ng batas, ano ang ginagawa ninyo? Si Ye Wenqing, tama ba? Kami ang unit ng kriminal na investigasyon ng lungsod. Ayon sa batas, ikaw ay iniimbitahan ngayon. Iniimbitahan ka. May nagkamali ba? Bakit mo ako iniimbitahan? Ayon sa investigasyon, inaakusahan kang naglagay ng ipinagbabawal na gamot sa gatas ni Leng Nianchen. Pinaghihinalaan namin. Matagal mong kinokontrol ang isipan ni Leng Nianchen. Sumama ka sa amin sandali. Anong nangyayari? Nagpakalat ng lason. Nakausap mo na ba si Golo? Paano kaya haharapin ang usapin ni Ye Wenqing? Ayon sa mga kaso ng sinadyang pananakit at ilegal na panggagamot, maraming parusa ang ipapataw. Mga 5 hanggang 8 taong pagkakakulong. Para sa mga menor de edad, dagdagan ng 30% ang parusa.
Hindi karapat-dapat si Ruan Tang sa iyong awa, hindi ko siya inaawaan. Naiinis lang ako. Isang taong may magandang kinabukasan, ay ganito na lang nasayang. Huwag mo nang isipin pa, sa mga araw na ito, dahil sa nangyari kay Chen Chen, hindi ka nakapagpahinga ng maayos. Baka pwede kang hindi muna pumasok ngayon, hindi pwedeng ganun. Ruan Tang, dali ka na dito. Ginang Leng, nandito ako para humingi ng tawad. Ako ang walang mata at walang pakialam. Sabi ko na maraming masasakit na salita, pakiusap, sampilan mo ako, batiin mo ako. Kung talagang gusto mong humingi ng tawad, noong nasa amusement park tayo, sana nasabi mo na, bakit pa kailangang hintayin hanggang ngayon? Kasalanan ko lahat ito. Si Ginoong Mo sa aming bahay, ang negosyo niya sa kumpanya ay hindi marangal. Nakahuli siya, karapatan niya yan. Ngunit ang anak ko, wala siyang kasalanan. Ginoong Leng, pakiusap, patawarin mo siya. Hindi ba't sinabi niya na hindi dapat makapasok si Xiaomian sa preschool? Kaya't nagbigay ako ng babala, pati anak niya hindi na makakapag-aral. Hindi makapasok sa paaralan ang anak mo. Ito ang bunga ng walang ingat mong pagsasalita. Dapat mong tandaan, mula sa bibig nagmumula ang kapahamakan. Hindi na makapasok sa kindergarten ang anak niya. Lahat ng paaralan sa lungsod ay hindi na siya tatanggapin. Naririnig ko na. Naririnig ko na. Dadalhin ko na ang anak ko sa probinsya. Hindi na ako papasok sa syudad kahit isang hakbang. Umalis ka na. Uminom ka ba ng kape? Akala ko dati na gusto mo si Leng Jing. Pero napagtanto ko, tingnan mo, wala siyang pagmamahal sa kanyang mga mata. Baka naman ikaw ay umiibig sa akin ngunit hindi ko kayang ibalik. Kung hindi, bakit mo ako tinutulungan? Mukhang may delusyon ka sa pagmamahal. Iyan ang aking pamangkin. At saka, sa usaping Ye Wenqing, malaki ang naitulong mo. Oh, pansamantala, naniniwala ako sa iyo. Gano ba? Ah, tama nga, Leng Ji. Dapat nabanggit ko na sa iyo ang tungkol sa pagkawala ko ng alaala. Di ba? Gusto kitang hilingin ng isang pabor. Anong pabor? Gusto kong malaman. Sana, Qin Yu, ikaw, huwag kang magkamali. Gusto ko lang magtanong. Tingnan kung sa paligid ni Qin Yu ay may taong katulad ko na nakalimot ng alaala. Sige. Anong nangyari? Hindi ka ba gutom? Si Cold Xiao Wang, HMM. Ngayon ayaw mo na siguro. Pagsabihan akong especially iyan ng kumpanya. Di ba? Hindi naman. Nahuli na ang empleyadong naglalabas ng lihim. Nahuli na siya. Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang kakayahan ko? Kung hindi, bakit palagi mo akong pinapagawa ng mga ganito? Trabahong walang teknikal na kahirapan. Sige. Manatili ka dito sa akin ngayong hapon. Oo. Tingnan mo ito. May napansin ka ba? Balak ni Qin Yu na mag-bid sa North City Tech Park, pero sinabi mo kanina tungkol sa lupang iyon. Mukhang nasa liblib na lugar, HMM, pero may malamig na hangin na dumaan. Naghahanda ang pulisya na magtayo ng mabilis na daan doon. Makukuha nila yung lupa, walang talo, siguradong kikita. Malamang na natanggap na ni Qin Yu ang balita, kung walang aksidente. Gagawin niya ang lahat para makuha ito. Kaya rin naman, kamakailan lang, binibigay niya sa amin ang dahilan kung bakit, paano namin makukuha ito. Sino ang nagsabing gusto kong kunin ito? Leng Xiaowang. Ngayon, sobrang mapagbigay ka na hindi na niya kailangang makipag-away sa kalabang pag-ibig. Yung panulat na ito ay 100,000. Nagmamayabang ka ba? Alam mo bang mas nakakainis pa kaysa sa pagbili nito ng 100,000 ay, mas nakakasakit ay ang pagbili nito ng 1,000,000. Bumili ito ng 1,000,000 para dalhin sa bahay. Ay! Si Qin Yu. Hindi ka naman bobo at pera-pera ang tao. Kapag nanloko ka sa kanya, tataas pa ang bid niya. Ang buhay ni Qin Yu ay sobrang pabor sa kanya. Habang ganito, mas tumataas ang kumpiyansa niya. Pero kung bigla mong tumaas ang bid mo ng ganito, mapapaisip siya,
di ba? Ginoo, may ilang dokumento po na kailangang pirmahan. Ano yan sa kamay mo? Oh, ito ay ang natanggap ko lang. Imbitasyon para sa Asia Pacific Economic Summit. Sundin pa rin ang dati nating ugali. Papasok si Vice President Su. Pupunta ba si Chin Yu sa summit na ito? Base sa mga nakaraang taon. Pupunta. Sama kami. Anong gusto mong gawin? Ako ang magiging Pain. Pain. Oo, tama. Para makahuli tayo kay Chin Yu. Bakit hindi mo ako hulihin muna? Hulihin ka. Nabobobo. Talagang nakalimot na. Kahit sa halikan, hindi na makapagpalitan ng hininga. Gusto mo ng bastos. Asawa kita. Legal yan. Parang hindi ka interesado. Ano ang plano mong gawin sa pangingisda? Anong ginagawa mo? Alam kong gusto mong kausapin si Chin Yu. Medyo naiinis ako. Ay nako. Matagal ka nang nakapagtiis nitong mga taon na ito. Magtiis pa rin tayo. Anong masama? Ikaw. Bigla kong naisip na may trabaho pa pala akong kailangang asikasuhin. Uuwi na ako. Maghanda ka ng damit para sa aking asawa. Magpares na damit para sa magkasintahan. Sige. Asawa, sandali lang po. Tinawagan ko lang ang presidente pero walang sumagot. Walang problema. Papasok na lang ako para hanapin siya. Aba, Ginoong Chin, hindi mo ba dinala si Liu Feiting ngayon? May gusto talagang sirain ang eksena. Isang tagahanga lang siya. Anong gulo ang kaya niyang gawin? Hindi naman siya makapasok kahit saan. Ang tinutukoy na tagahanga ay ako. Sinasadya mo yan. Oo, sinasadya ko talaga. Oo, sinasadya ko talaga. Kung hindi, paano ko maririnig ang mga sabi-sabi niyo rito? Kahit na handang tapakan ng aking palda, gagawin na parang walang nangyari. Sino ang nag-ayos nito? Sino ang hindi nakakaalam na gusto mo si Ginoong Chin? Bawat araw, parang aso na sumusunod sa kanya. Wala akong interes sa kanya. May asawa at anak din ako. Kung para kay Chin Yu kayo nandito, sinasabi ko, kaya't maaari kong pagdudahan ang inyong pagpapalaki. Sa kabila ng lahat, ang edukasyon na natanggap ko mula pagkabata, ay hindi dapat nagbababa ng mga babae, dahil sa anumang lalaki. Tama nga, paano ko naman maaring sabihin, ang ganitong masakit na salita dahil sa isang lalaki, ay sakit ng ulo ko. Hindi ka nasaktan, di ba? Anong pwedeng masaktan ko? Sino siya? Si Gong at ang asawa ni Gong. Nabalitaan ko na itong si Gong na babae. Matagal nang humahanga kay Ginoong Chin. Talagang hindi nagkamali ang Ginoong Chin. Siya ay isang perla sa gitna ng mga tao. Maraming kababaihan ang nanguhumaling sa kanya. Huwag ganyan. Baka magalit si Ginang. Leo, paano naman mangyayari iyon? Napakagaling ni Iyo. Normal lang na may humahanga sa kanya. Oo nga, narinig ko na hindi plano ni Ginoong Leng na makipag-ugnayan sa bidding para sa North Tech Park. Sobrang bata niya, kulang sa karanasan. Siguro alam niyang determinado si Ginoong Chin. Natakot. Nakakita ng kakilala. Paumanhin, kailangan kong umalis sandali. Ayo, nagalit ka ba kanina? Ayaw ko lang makasama ang mga walang isip. Nais ko lang mag-isa. Talaga bang iniisip mo na si Leng Jin ay sisuko sa proyekto ng teknolohiya? Hindi ba? Maraming problema ang nangyari sa Lengshi. Kahit na gusto kong makipagtalo, hindi ko kayang talunin ka. Kanina lang ay maayos pa ang kwelyo na ito. Bakit bigla na namang lumuwag? Salamat, mahal. Naghihintay silang makita ang biro tungkol sa akin na naloko. Sana ay makipagtulungan ka, HMM. Malamig na si Xiao Wang. Sadyang pinakita mo kay Chin Yu, di ba? Salamat. Masyado kitang inasahan. Parang ganun pa rin. Ginagamit pa rin ang gamot na yan. Pakawalan mo.
Baka makita ng asawa ko mamaya, maaaring ma-misinterpret siya. Ang asawa mo, akala niya epektibo pa rin ang ganito. Anong nilagay mo dito? Ito pa rin. Yung. Huwag ka masyadong magyabang. Gumastos pa ako para sa gamot mo. Bakit ang swerte mo naman? Ano ba talaga ang ginagawa mo, Shin Yu? Hanggang kailan mo balak maging walang hiya? Ako. Walang hiya. Pinag-aral ka ng pamilya namin. Tapos hindi ka nagpapasalamat. Huwag ka namang tanga. Ano ang pakialam kung nawasak ang pamilya ko? Si Wow. Ang negosyo ay parang laban. Di maayos ang pamamahala ng ruins. Wala akong kinalaman dyan. Magbayad ka. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, magbayad ka. Sige, Ruantang. Lumago na ang kakayahan mo. Aakalain mong gusto mo ako. Ay. Pasensya na. Binlock kita. Sandali lang. 20 milyon. Huwag na kayong bumalik sa harap ko para gumanap ng drama. TSK. Hindi pa nga kasing dami ng baon na binibigay ng asawa ko. Kamakailan lang, nirevive ko si Cold. Paano siya magkakaroon ng pera? Nagpapanggap lang siyang may dignidad. Hindi kaya si Leng Jing ay hindi na makayanan. Pinapunta ka dito para humingi ng pera, ha? Narinig ko na si Leng Jing ay hindi na magpapasok sa proyekto sa Tech Park sa North City. Wala ng pera o natakot na siya. Huwag kang manghuhula ng walang katotohanan. Huwag kang magbulaan ng ganito. Hindi siya pumili si Leng Jing dahil hindi siya naniniwala sa proyektong ito. Nagawa na. Hindi mapipigilan talaga, Ruan Xiaotang. Sabi ko na huwag kang uminom, di ba? Subukan ko lang naman. Bawal pa rin kahit subukan. Natatakot ako sa'yo. Uuwi ka para batuhin ang anak. Ako. Paano naman pwedeng mangyari iyon? Si Chen Chen sobrang bait at sobrang cute. Kung cute siya, umuwi ka na agad. Naghihintay pa si Chen Chen sa'yo sa bahay. Malungkot na si Wang. Nakatulog ako. Bakit hindi mo ako ginaisem? Sobrang late na. Matulog ka na. Walang maagang kulong bukas. Hindi na kailangan magising ng maaga. Mas mabuti pang mag-usap tayo. Eh di hindi ako pwedeng. Sige, pag-usapan natin ito. Kaya, pumunta ka sa kama. Ikaw ang nagsabi niyan. Anong ginagawa mo, Leng Xiaowang? Nag-uusap lang talaga tayo, HMM. Naiintindihan ko. Leng Jing. Bakit tayo nagpakasal? Dahil sa pag-ibig. Talagang nagmahalan tayo. HMM. Ano ang gagawin natin? Talagang nagmahalan tayo. Pero, kahit na dati tayong nagustuhan, nagmahal na. Wala na akong maalala. Anong kinatatakutan mo? Kung wala na akong maalala, anong gagawin mo? Gumawa na lang ng bagong alaala, araw-araw. Taon-taon, hanggang sa ang mga bagong alaala ay mas marami kaysa sa mga luma. Leng Xiaowang. Ngayon, naniniwala na ako sa sinabi mo kanina. Talagang nagmahal tayo. Leng Xiaowang, anong ginagawa mo? Patayin mo ang ilaw. Bakit hindi ka nalang matulog sa kwarto mo? Sabi ko na sa'yo, hindi ako gagawa ng kahit ano. Pahintulutan mo akong matulog sa sarili kong kwarto ng isang gabi. Ay nako. Anong nangyari? Kahit na si Xiaowang. Huwag kang gagalaw. Magyakap lang tayo. Ngayon ay weekend. Bakit kagising ng ganito kaaga? Matagal na tayong magkatabi sa higaan. Siguro ay sanay ka na rin. Anong sinasabi mo? Nagpa-appointment ako kay Ate Wangshu. At saka, kahapon, ikaw naman talaga, ang pilit akong isama mo matulog. Oo. Sisi ko. Nasa labas ka. Nakarinig ka na ba ng mga chismis? Bakit kayo pa ang may koneksyon? Hi. Ako at si Su Wangshu, pero wala naman talaga kaming relasyon. Wala. Nag-ayos lang ako na magkita kami ni Wangshu para kumain. Huwag mong iisipin na kami mga babae. Ang sama ng pag-iisip mo. Ayos lang ba?
Sa pagitan ng mga babae, hindi na uso yung ganong klase ng pagkakampi. Hello, boss. Yung sa Italy na custom made last time, nasa na ang singsing mo? May nagpadala na ng tao para inatid sa'yo. Gusto mo bang magpa-reserve ng restaurant? Sige, magpa-reserve na tayo. Yung tungkol sa hiniling mong eye-check noong nakaraang beses, may resulta na. Yung katulad mo na nakalimot sa lahat, walang tao sa paligid ni Chinyu. Pero may isang tao na tinatawag na Zhao Ziyan, na talagang kakaiba. Bakit mo nasabi? Ilang taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang mga magulang, dahil sa pagbagsak ng proyekto ng Qin. Hindi nais ng Qin na lumaki ang usapan tungkol dito. Pinagsinungalingan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, na parang nagpakamatay. 3 taon na ang nakalipas nang pumasok siya sa Qin, mula sa mababang antas hanggang sa mataas, para lang ibagsak si Qin Yu. Ngunit natuklasan niyang may ibang kaaway. Kung tatanungin mo ako, talagang swerte si Qin Yu. Maayos na ang lahat. Okay na, at meron pang napakaraming tagahanga. Para kang nagsasabi nito ng ganito, parang pangunahing tauhan sa masayang kwento. Masayang kwento para sa lalaki. Siguro. Nasa isang nobelang ang pangunahing tauhan ay si Chinyu, at ako ang bida. Yun, nasaan na si Zhao Ziyan ngayon? Pero nakakabahala talaga. Pagkatapos ng nangyari na ito, bigla na lang nagwala si Zhao Ziyan nang walang babala. Nasa psychiatric hospital pa rin siya ngayon. Nabaliw. Oo, pinuntahan ko pa siya sa ospital. Lagi niyang sinasabi sa sarili na parang pons lang siya, na kailangang patayin si Chinyu o kung anuman. Pons. Sinasabi ba niya, na ako at ang mga babae sa paligid ni Chinyu, ay mga pons lang na tumutulong kay Chinyu, para marating niya ang rurok ng tagumpay. Kaya hindi ako nagkukunwari o nagkakaroon ng pagbabago ng kaluluwa. Gising na lang ako. Si Zhao Ziyan ay nabaliw. Ito ba ay epekto ng paggising? Mayroon bang nakadikit sa mukha ko? Wala. Mensahe mula sa kumpanya. May dokumento na kailangan ko. Kailangan kong bumalik agad para ayusin ito. Pasensya na. Sige, magtrabaho ka na. Pero hindi ako mapakali na mag-isa kang umuwi. Tinawagan ko na ang inyong driver para sunduin ka. Huwag kang masyadong mag-alala, sister. Mabait lang ako. Magandang gabi sa'yo. Pasensya na. Walang problema. Walang problema. Mula sa inang baboy. Kakaiba. Bakit meron sa taas ng pangalan ko at ni Lengjing? Hello, madam. Nasa pinto na ako ng coffee shop. Lumabas ka na ba? Sige, lalabas na ako agad. Siguro ay nahihilo lang ako at nagkakagulo ang paningin ko. Hindi ka na bang uuwi? Oo, sabi ng lalaking iyon. Kakain tayo sa labas mamaya. Nandito na siya naghihintay sa'yo. Pumasok ka na agad. Ang tanga mo. Halika. Ito ang sorpresa na inihanda para sa akin. Kung hindi, ano pa, bakit hindi mo sinabi ng maaga? Kung alam ko lang, mas maganda ang suot ko. Ang ganda na nito. Magandang dalaga. Pwede ba kitang yayain sumayaw? Magandang dalaga. Pwede ba kitang yayain sumayaw? Kailan ka natutong sumayaw? Dati ba hindi ka ba coordinated sa katawan? Walang magagawa. Kumuha ng asawang marunong sumayaw. Hindi naman ako. Pwedeng araw-araw siyang makita na may ibang partner sa sayaw, di ba? Tang-tang. Ako ba ang pinakamahusay mong lalaking kapareha sa sayaw? Kung magwawala si Zhao Ziyan, iyon ay side effect ng paggising. Darating din ang araw ko. Hindi pwede, hanggang hindi pa sigurado. Hindi ko pwedeng sabihin kay Leng Jing para hindi siya mag-alala. Anong nangyari? Nandito ako.
Ito. Engagement ring ito. Sabi mo nga na itinapon ko na ito. Pinagawa uli ng iba, katulad ng dati. Malupit na si Wang, hindi ko pa alam kung paano ka nag-propose sa akin noon. Sasabihin ko na ikaw ang nag-propose sa akin. Hindi pwede, nakalimutan ko lang, hindi naman sira ang utak ko. Baka gusto mong mag-propose ulit sa akin. Hindi pwede, masama ang swerte kapag humiling ng 2 beses. Tang, handa ka ba? Na makasama ako habang buhay. Masisiguro ako na ngayon, wala na ang sarili kong may alaala ng 8 taon, na nahulog na ang loob kay Leng Jing. Leng Xiaowang. Alam mo ba, sino ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko? Sino? Ako mismo. Noong pinili kong pakasalan ka, siguradong dahil sa nararamdaman kong may katiyakan sa puso ko, kaya't naninindigan ako, gaya ng iniisip ko noon, gusto kong makasama ka. Habang buhay. Ayos, nagkasundo na tayo, walang bawian. Sino mang bawi, siya ang puta. Si Qin Yu ay bumili kahapon sa presyo na 3 beses ng halaga sa merkado ng lupa sa hilaga ng lungsod. Ngunit ngayong umaga, naglabas ng anunsyo ang gobyerno. Pinili ang mabilis na plano sa timog ng lungsod. Hindi talaga mapigilan ni Qin Yu. Tama ang hula mo, Kong Xiaowang. Ikaw ang gumawa nito. Walang tulong mula sa iyo. Hindi niya basta-basta makukuha ng ganito kadali. Mukhang hindi na kaya ng Qin clan. Alam ko may lupa rin na binibenta sa timog ng lungsod. Sino ang maswerte na nakakuha nito? Noong panahong iyon, lahat ay nasa hilagang bahagi ng lungsod. Sa timog na bahagi ng lungsod, ang lupa ay nakuha ng presidente gamit ang pinakamababang panimulang presyo. Naibawi niya ito. Ang galing. Swerte lang naman. Nagsagawa si Su Wangshu ng pribadong party sa bahay niya. Ipinagdiriwang natin ang pagkapanalo sa lupa sa timog ng lungsod. Pupunta ba tayo? Siyempre pupunta tayo. 2 kayo. Maganda ang ginawa ninyo sa pagkakataong ito. Ginoong Su, may isang proyekto akong gustong pag-usapan sa iyo. Kasama rin si Ginoong Leng. Ayos lang ako, lalabas muna ako maglakad-lakad. Kayo na lang ang magpunta. Ang tagal natin hindi nagkita, Ruan Tang. May oras pa si Ginoong Qing para dumalo sa party. Sandali, gusto kitang makausap, pakawalan mo ako. Anong kalokohan ito? Hindi ba't gusto mo ako? Bakit mo ako pinagsabuatan kay Leng Jing? Boss Qin, nagkakamali ka yata, hindi ko kailanman ikaw nagustuhan. Sa loob ng maraming taon, lahat ng mga mensahe ng pag-ibig mo ay peke. Ruan Tang. Mas gusto mo pa rin ako, di ba? Basta magawa mo lang akong makuha ang mga lihim na dokumento sa opisina ni Leng Jing. Sasama na ako sa'yo. Okay ba? Handa ako. Mananaginip ka lang, Qin Yu. Hindi ko na maalala, naipadala ko na ba sa'yo to? Ang mahal ko lang ay si Leng Jing. Hindi ka tumulong sa akin. Kung ganito, sisirain kita. Kung ganito, sisirain kita. Anong balak mong gawin? Huwag kang lumapit. Sabi mo, Maya darating yung mga mamamahayag. Makikita nila na sobrang close tayo ng eksenang ito. Paano kaya isusulat ang headline bukas? Ang sama, hindi ako marunong lumangoy. Imbes na ikaw ang Sir On. Mas mabuti pang makipagbakbakan ako sa'yo. Ruan Tang. Ruan Tang. Leng Jing. Nandito ako, huwag matakot. Ruan Tang, anong nangyari? Masakit ba? Leng Jing. Kailangan mong maniwala, kahit ano pang mangyari, ikaw lang ang mahal ko. Talagang ikaw lang ang mahal ko. Ruan Tang.
Lumayo ka. Bakit ngayon ka lang dumating? Kahit sa pag-ayos ng date, na-late ka pa. Nagalit na ang baby, narinig ko. Kahapon ng gabi, pumunta ka sa isang wine party. Maraming mga mayayamang babae ang nagpakita ng interes sa'yo. May girlfriend ka na. Ha, sabi ko rin yan. Pero yung mga mayayamang babae sabi, girlfriend lang naman. Hindi naman asawa. Ay, baby, huwag. Ikaw ang paborito ko. Ngayon, sa Ireland, Agosto na. Tamang-tama ang temperatura. Pwedeng magsuot ng palda, lengging, HMM. Gusto mo bang makipagkasal sa akin sa Ireland bago dumating ang taglagas? Talagang ako ang humiling kay Lengjing na magpakasal. Nagsisisi ako na pinakasalan kita. Wala akong pagmamahal sa'yo. Maghiwalay na tayo. Mag-divorce na tayo. Ruantang, ayaw mo bang makita ang bata sa susunod? Diretsyong huwag pansinin na lang. Huwag mo siyang itulak ng malakas. Siya ang pilit na kumapit sa akin. Anong kinalaman ko dyan? Ako ba yung kanina? Hindi. Hindi ako yun. Parang kontrolado ako ng isang bagay. Sa anong partikular na kwento tayo naglalakad? Kung ang mundong ito ay isang nobela. Yung 5 taon na nawala ang alaala ko, ay sapilitang sinusundan ang kwento. Hindi ka nagkamali, ang mundong kinabibilangan mo ay isang kwento na nakasentro kay Chibiu, mga nobelang pambata. Ikaw ang nakilala ko sa kafe. Ikaw ang may akda ng nobelang ito, tama. Ayon sa takbo ng kwento, isa ka lamang. Ibinuhos ang lahat para tulungan ang lalaki na umangat, nagsisikap para sa lalaki. Sa huli, nagdulot ng kapahamakan sa isang pamilya. Isang masamang babae na nagwasak ng pamilya. Anong kalokohan itong lalaki? Ako si Ruantang, may laman at dugo, masakit at nagagalit. Bakit ako magiging bato na ginagamit ng iba sa kanilang kwento? Dahil sa iyong presensya, tanging pinapadali mo lang ang daan ng pangunahing tauhan. Sinubukan kong ituwid ang kwento, kahit nakontrolin ka, ngunit lahat ay nabigo. Kaya si Zhao Ziyan ay nababaliw. Dahil matagumpay mong nakontrol siya, at ituwid ang kwento, hindi ako baliw. Dahil hindi mo ako matagumpay na nakontrol, hindi ko rin inasahan ito. Yung asawa na isinulat ko sa iyo, ay naging pinakamalaking hadlang sa pagkontrol sa iyo. Si Tao Zintong at ang kilalang babae na iyon. Sila ay may sakit ng ulo dahil sa dahilan ng pagkamulat. Matalino ka talaga, bilang isang tauhan sa nobela, na tumutulong sa pangunahing tauhan na umangat. Dapat wala kayong sariling kamalayan, pero hindi ko alam kung bakit. Ang mga tauhan kong panggulo, kapag nalampasan na ang kwento, nagsisimula na ang pagkagising. Nagiging sanhi ito ng paglihis ng kwento. Hindi ka ba marunong magsulat ng ganitong pinalalabasing kwento? Bakit kailangang mahalin ng lahat ng babae ang pangunahing lalaki? Bakit kailangang isakripisyo ang aming buhay upang mapagsaklap ang kabutihan ng iba? Ito ang paborito nilang estilo. Gustong-gusto ito ng mga mambabasa. Kayo ay mga kasangkapan lamang para itulak ang kwento, kaya hindi ka kailanman makakasulat ng kwentong makakaantig sa puso. Bawat karakter, dapat may sariling kaluluwa, hindi ito para matugunan ng iyong pamilyar na pananaw. Hindi ko naalintana kung anong klase ng mundo ito. Ako ay ako. Walang makakapagsabi sa aking buhay. Ang aking buhay. Ako ang magsusulat nito. Oo. Kaya nanalo ka. Pinagsama mo si Lengjing para wasakin ang kumpanya ng lalaki. Kaya tuluyang bumagsak ang kwento. Pagkatapos nito, hindi na kayo kontrolado ng kwento. Malaya na kayo. Xiaojing. Mama at Papa. Ay naku, Tang-Tang, sa isang buwan na ito, ang amoy. Salamat sa hirap mo. Ganito ka ba nagtitiis? Tang-Tang, magising ka na. Magiging masakit din ang loob niya. Mag-ingat ka palagi sa sarili mo. Alam ko. Nanay, hindi mo ba sinabi na kung gusto mo ng something, ay dapat mong sabihin ng matapang. Gusto kong gumising ka na agad. Nanay, pwede ba? Oo naman. Pagod ka lang talaga, nanay. Nian Chen, umuwi na tayo. Bukas ko na muling bibisitahin si nanay. Nanay, babalik ako bukas para samahan ka. Tang-Tang. Gaano pa katagal ka matutulog?
Halos hindi na ako makaya. Magising ka na, please. Kahit nakalimutan mo o hindi, wala akong pakialam. Leng Xiaowang. Ang pangit mong umiyak. Leng Xiaowang. Naalala ko na lahat. Pasensya na. Ako. Leng Jing. Ano man ang nangyari. Mamahalin kita. Ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi ko kailanman minahal ang iba. At hindi rin kita pakakasalan. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Isipin mo na lang na kontrolado ako noon. Hindi talaga iyon ang aking sinasadyang gawin. Ngayon, matagumpay kong nakuha muli ang kontrol sa aking katawan. Never akong nagsisi na pakasalan ka. At never ko rin minahal si Chinyu. Pasensya na. Na pinasaya kita ng ganito katagal. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko akalain na hindi ko napansin. Hindi ito kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magtatagumpay. Malamig na si Wang. Simula ngayon. Dapat mong bantayan ako ng mabuti. Ikakabit kita sa sinturon ko at babantayan. Gutom na ako, Cold Xiaowang. Gusto kong umuwi para kumain. Sige. Uuwi tayo. Ay, bumalik na sila. Ay nako, Tang. Ayos na ba ang katawan mo, ma? Okay lang ako. Sabi ng doktor, maganda ang recovery ko. Mom at Dad. Kamusta na si Chinyu? Bakit? Nakalimutan mo na naman. Hindi naman. Siyang nagdala sa akin sa pool at muntik na akong malunod. Gusto ko lang malaman, saan siya kamakailan lang nagkaproblema, para naman makapagpasaya ako. Ganun ba? Ay nako, noong mga nakaraang panahon, hindi ba bumili si Chinyu ng lupa? Ano ang nangyari? Ng utang ng pondo at dinala para imbestigahan. Talaga, Xiaojing. I report ang mga nagtatago ng buwis. HMPH, handa na akong makulong. Talagang nakakagalit. Ay, bakit hindi mo siya direktang tanungin, si Xiaojing? Paano ko siya matatanong? Napakaliit ng isip niya. Mom at Dad. Maraming salamat sa inyong pagsusumikap nitong mga taon, patawad. Anong sinasabi mo? Handal na bata. Kahit ano pa man ang maging anyo mo, palagi kang magiging anak namin. Sige na, magpahinga na kayo. Ako at ang nanay mo ang magluluto. Tara na. Ano ang pinag-uusapan nyo ng matagal? Nagsasalita ba kayo ng masama tungkol sa akin? Hindi ko sasabihin sa'yo. Mama, okay ka na ba? Oo, okay na ako. Anak, miss mo ba si Mama? Oo, namimiss ko siya kapag wala siya. Hawak-hawak ko siya araw-araw. Larawan ni nanay natutulog. Larawan. Itinatago ni tatay. Nadiskubre ko ng lihim. Leng Jing, anong nangyayari? Bakit meron kang ganito karaming larawan ko? Hindi ganito karami ang nakukolekta ng mga magulang ko. Nagsimula ka na ba? Nalihim na may gusto sa akin noon pa. Oo. Kailan mo naisip yan? Grade 7. Sa opening ceremony, nang sumayaw ka ng Swan Lake. Sige, malamig na si Xiaowang. Matagal mo na itong pinaplano Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natakot akong magalit ka, at baka hindi na tayo maging magkaibigan. Tanga. Kung mabuti kang tao tulad mo, paano hindi ako maeengganyo? Leng Jing. Handa ka bang samahan ako? Sa isang biyahe papuntang Ireland bago dumating ang taglagas. Handa akong sumama.